Ang mala meteor shower sa kalangitan ng ilang lugar sa Caribbean, mga bahagi pala ng rocket ng SpaceX na sumabog ilang minuto mula nang i-launch sa Texas sa Amerika. Sabi ni SpaceX CEO Elon Musk, lula ng rocket ang ilang Mach satellite dahil bahagi ito ng test mission para mag-deploy ng mga satellite sa kalawakan. Di tulad ng SpaceX rocket, tagumpay namang nakalipad sa orbit ang New Glenn rocket ng space company na Blue Origin. Ito po ang unang space mission ng Blue Origin na pagmamayari ni Amazon founder Jeff Bezos at target tapatan ang satellite launch ng SpaceX. Plano ng Blue Origin ay ibenta ang kanilang spacecraft sa US Defense Department at commercial customers para sa national security and satellite servicing missions. Wala raw problema sa COMELEC na sumunod sa utas ng Korte Suprema. Kaugnay po yan sa mga panibagong temporary restraining order na inilabas ng Korte Suprema kaugnay sa 3 local aspirant. Ang kay COMELEC Chairman George Garcia, hindi pa naman daw sinisimulan ulit ang ballot printing. Kinikilala at ipinapakita raw nila ang pagrespeto sa rule of law. Sa Miyerkules daw sisimulang iimprenta ang mga balota ng COMELEC at mag-aabiso sila sa Korte Suprema. Senyor Ivan, nagpapatuloy nga ang mga religious activities dito sa Basilica. Alauna ngayong hapon, Ivan, isinagawa ang solemn foot procession ngayong bispiras ng pista ng Senyor Santo Niño. Kaninang umaga isinagawa ang taunang procession kung saan mahigit 300 sasakyang pandagat ang lubho. Sakay ng galyon, iprinosisyon ang imahe ng Senyor Santo Niño, Birhen ng Guadalupe at Senyor San Jose. Dinala ang mga imahe ng Holy Family sa Naval Forces Central o NAVFORCEN sa Lapu-Lapu City. Doon ay sinalubong ito ng mga pari sa pangunguna ni Cebu Archbishop Jose Palma. Matapos maisakay sa galyon ang mga imahen mula NAVFORCEN, binaybay ng galyon ang Mactan Channel habang naka-escort ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Sumunod naman ang mga sasakyang pandagat na umabot sa 355 ayon sa tagapagsalita ng Basilica Minore del Santo Niño. May mga sasakyang himpapawitin na nagpaulan ng mga bulaklak sa galyon. Ang mga debotong hindi nakasakay sa mga sasakyang pandagat ay nag-abang sa gilid ng Mactan Channel upang masilayan ang fluvial procession. Bandang alas 8 ng umaga dumaong ang galyon sa Pier 1 ng Cebu City kung saan nakaabang ang libu-libong deboto at nag-perform pa ng sinulog dance ang 6 na grupo sa pantalan. Ang pagdating ng mga imahen ay hudyat ng banal na prosesyon papunta sa Basilica Minore del Santo Niño kung saan isinagawa ang reenactment mass para gunitain ang kauna-unahang binyag at kasal na isinagawa sa Pilipinas. Ivan, dito nga sa Basilica, nagpapatuloy ngayon ang Pontifical Mass. Naging tradisyon ito pagkatapos ng foot procession. Babalik ang mga tao dito sa Basilica at isinasagawa ang banal na misa. Matapos dito, Ivan, isasagawa mamaya ang traditional religious sinulog. 1 oras ito na pagsasayaw ng mga deboto ng kanilang intensyon kay Senyor Santo Niño at mga panalangin. Bukas naman gaganapin ang highlight ng pista ng Senyor Santo Niño kung saan isasagawa ang Sinulog Grand Parade kung saan mahigit sa 40 mga contingents ang magpapasiklaban. Ivan? Nico, isa yan sa mga inaabangan taon-taon yung Sinulog Festival ng Cebu. Kumusta naman yung dagsa ng mga turista dyan sa Cebu para sa Sinulog? Patuloy, Ivan, ang pagdagsa ng mga turista. Punuan nga itong mga hotels at mga pension houses dito. Pero patuloy rin ang mahigpit na seguridad ay pinapatupad ng mga otoridad para masigurong magiging matiwasay itong kabuuan ng Sinulog Festival at ang Fiesta Senyor mismo. Ivan? Pete Senyor, daghang salamat. Nico Sereno ng GMA Regional TV. Ipinagdiriwang din sa iba pang bahagi ng bansa ang kapistahan ng Santo Niño. Bit-bit ang kani-kanilang mga imahen, dinagsa ng mga deboto ang kahabaan ng Moriones sa Tondo, Maynila sa pag-arangkada ng Lakbayaw Procession 2025. Pistang-pistang pakiramdam sa dagundong ng mga naglalakihang speaker at drums habang nagtatanghala iba't ibang grupo ng mga deboto. Bukas isasagawa ang Grand Procession o maringal na prosesyon ng Santo Niño. Samantala sa Midsayap, Cotabato naman,
Napuno ng makukulay na indakan ang Kadalanan Street ngayong bisperas ng Pista ng Santo Niño. Ang taunang Halad Festival na maihahantulad din sa Sinulog sa Cebu at Ati-Atihan ng Panay ay isa sa mga highlight ng pista. Ang sa Cura Paroko ng Archdiocesan Shrine of Santo Niño, paraan nila ito ng pagpapasalamat sa mga natatanggap nila biyaya gaya ng masaganang ani. 17 grupo ang nagtanghal para sa iba't ibang kategorya.